Hello guys, sa ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang tutorial para po sa pagti-3D rendering. Ngayon, ang pagti-3D rendering po ay napakasikat na sa buong mundo, sapagkat nakapagpo-produce po ito ng mga realistic na images. Ngayon, hindi na po ako magtatagal at mag-start na po tayo sa ating tutorial. Ang gagamitin nating software para sa pag-rendering ay 3D Studio Max para sa modeling. Ang tutorial na ito ay hindi muna tayo magpo-focus sa kung paano yung strategy sa pag-modeling, kundi magpo-focus muna tayo sa pag-rendering. Ang gagamitin nating pang rendering engine ay V-Ray, na halos karamihan po ng mga CG artists ay ito na po ang ginagamit nila. Ngayon, start na po natin ang Max. Yan, ang version po ng Max na gagamitin natin ay version 2014. Ipopost ko lang po ang video sandali pag na-load na po ang Max. Ngayon po ay babalik na tayo sa ating tutorial, at ito na po ang GDS Max. Ngayon, bago tayo mag-umpisa ay para po sa isang interior, gagawin lang tayo ng mga simple objects. Ngayon, ang uno muna natin gagawin is configure natin ang ating window. So, mula dito sa may gilid nito ay click nyo na po ito, at makikita natin ang itong split view. Ngayon, click po natin ito. Okay. Ngayon, kaya po ginawa ito is para po mas mapadali ang ating paggagawa ng interior scene. Okay. So kung hindi po kayo nakakasunod, ay maaari na lang po ninyo tingnan ng aking cursor para malaman po ninyo kung ano po ang inyong i-click, at sasabihin ko naman po sa inyo kung ano po ang keys na aking gagamitin. Ngayon, ang isang view po na ito ay para po ito sa isang camera view. Ang isang view naman po na ito ay para sa gagawin natin na modeling. Sa ngayon ay siguro hindi nyo pa maintindihan kung nais ko ibig sabihin, pero later on ay makikita po nito. Okay, simulan na po natin. Ngayon, i-disable po natin ang mga grid. I-press lang po natin ang G. Okay, then i-press po natin ang Alt W para mapunta po tayo dito sa front. Okay, then from top view, press po natin ang letter T. Okay, nasa top view na po tayo. Ngayon, create po tayo ng plane. Ito po, nasa right side ng plane. Sundan nyo lang po ang aking cursor. Plane. Then, buwa lang po tayo dito. Again, pag natapos ako kayo, i-right click nyo lang po yung mouse para mag-exit. Okay. So nakagawa na po tayo. Ngayon, ang units po na gagamitin natin ay meters. Ano po? Okay, so ang galing ko na yung mga segments niya. Hindi natin ito. So ang length is bali, ito po yung pinaka-flooring niya, no? Pinaka-flooring na gagawin natin interior scene. So natin sa mga 8 meters by 10 meters. O siguro mas baba pa natin. Gawin natin siyang 8 by 8. 6 meters na video. Okay.
nakagawa na po tayo ng pinaka-flooring niya. Ngayon, para naman sa wall, yan, i-convert lang po natin siya shaded kasi kanina naka-wireframe tayo. I-click po natin ng shaded mode. Ang shaded mode po is yung para makita natin yung pinaka outer output ng object natin. Yan. So para sa wall natin, punta lang tayo dito sa standard primitives. So maybe dito pala sa is extended sa wall. Yan, ito natin yan. Bago tayo gumawa ng wall, punta muna tayo dito sa width. Ang width na wall na gagamitin natin is 30 centimeters, which is 0.3 meters. Yan. At ang taas naman is 3 meters. Yan. Ngayon, pwede na tayo gumawa ng wall. Excuse me. Bago tayo gumawa ng wall, i-click muna natin itong snap toggle. Pero bago nyo gawin yan, i-make sure lang na naka-vertex mode tayo, no? Ito. Yan. So, simula tayo dito sa point na to. Sa magkabilang side lang, no? Close, yes. Weld point, and then right click ulit para mag-exit. Ayan, meron tayong wall. Ngayon, i-click nyo rin ito para mag-exit tayo sa snap toggle niya. Or, pwede nyo i-click ang S. Ayan. Ngayon, pagkatapos na magawa ang wall natin, gagawa naman tayo ng pinaka-ceiling niya. For ceiling natin is gagawa lang tayo ng box. Dito tayo ng standard primitives box, and then make sure lang na naka-auto grid tayo. Grid lang tayo dito. Okay, and then i-convert natin ito sa editable poly. Okay, press din natin ng top view, or pwede rin natin gamitin ng polygon mode. Ang shortcut natin sa polygon mode is 4. Okay, and then press natin ng W para mag-group siya. Okay, kailangan kasi matakpan natin yung buong area mo. Dahil sa kabila, press naman natin, i-drag naman natin ito tayo pa ganito. Press yung 4 natin para mag-exit tayo sa polygon mode. Okay, yan, meron na tayong ceiling. Ngayon, para makita natin yung loob nya, i-gawin natin is right click natin yung object sa object properties, and then is display as box lang. Yan. Okay, okay na. So ngayon gagawa naman tayo ng windows. Ngayon, bago tayo gumawa ng windows is makiklik muna ako ng camera. Para sa camera natin, i-choose natin ang V-Ray physical camera, which is nandito na, no, sa pinaka-icon niya. Ngayon, sa mga previous releases ng V-Ray is hindi nyo pa makikita tong mga icons na ito, sapagkat sa V-Ray 3.0 lang ito makikita itong icons na ito. Pero kung ang version ng V-Ray nyo is 2.4 pababa, wala kayong makikitang ganito, no? So sa V-Ray 3 o pataas is navigate nyo siya. So i-click nyo na itong V-Ray physical camera. Ngayon tatanungin nga tayo, in order to use V-Ray, isa-set ang render niya to V-Ray. So i-click natin ang yes. So dito tayo mag-umpisa sa pinaka-gilid na ito. Then press yung C and then Shift F. Yan, para makita natin yung pinaka-framing niya. I-adjust natin kung yung camera. Okay. Okay, kasi
na natin ang ating camera. Ngayon, gagawa naman tayo ng pinaka-window niya. So, i-Alt W natin. So, ngayon guys, ito yung sinasabi ko kanina, no? Kaya nag-split tayo ng viewports, is yung isa para dito sa modeling, tapos yung isang right side naman is para makikita natin yung pinaka-actual output na, no? Kung ano itsura natin. So, mag-upisa tayo dito. I-shaded mode ulit natin. And then, click natin. I-convert natin itong ginawa nating model na to for editable poly, no? Para mabutasan natin siya. Okay. Then, click nyo itong edge mode. Shortcut key is number 2. Okay. Press natin ito. And then, ring. Ayan. Pagka-press ng ring, right click. And then, connect. Gawa tayo ng 2 segments. At least 4. Kasi, gagawa tayo ng dalawang opening. So, i-click lang natin is yung check pala. Okay, and then i-ring ulit natin, right click, then connect. Simula pa tayo dito, ring, and then connect natin. So, number 2 lang gagawin natin. Okay. So, i-press natin ng front view, and then wireframe, left view. Okay, yan. So, para makita natin ng maayos yung pinakadalawang window natin, pwede natin i-adjust later on ng ating camera, no? So, from dito, punta tayo ng vertex mode. Click natin itong pinaka horizontal line na nandito. So, ito ang pinaka-represent ng pinaka-height ng window niya, no? So, usually, ang pinaka-height ng mga window natin is kapantay ng mga doors. So, usually, mga nasa 2 meters or mga 2.2 meters, ano? So, ngayon, gagawin naman natin siyang 2.2 meters. Okay. And dito naman sa kabila, sa pinakababa niya, is yung opening niya sa mula sa flooring, yung pinakataas ng window. So, at least mga 0.6. Okay, pwede na yan. Number 1 ulit para mag-exit tayo ng vertex mode. Oops, dapat pala bago nyo gawin yun, click nyo na to, and then 2 meters. Okay, okay na. Tapos sa baba naman 0.6, enter nyo ulit, tapos i-click nyo rito sa may viewport para ma-confirm yung ano niya, ma-confirm yung adjustment ng pinaka line niya, no? So click natin, then 1. Okay. So ngayon, bubutasan na natin ang ating ginawang window. Shaded mode ulit. Then, polygon mode tayo. Okay. Pag naselect nyo na yung dito sa harap, tsaka sa likod, ngayon, i-bridge naman natin sila. Okay. Ngayon, ganoon din sa kabila. So, i-adjust lang natin yung ginawa nating window. Ito ulit tayo ng wireframe. Press natin yung vertex mode ulit. Okay. Ngayon, pwede rin natin i-adjust ang ating camera. Sa camera, click ko lang select camera. Then pwede natin i-adjust ang ating total length. So, gawin natin mga 30. Okay. I-adjust natin konti.
Ngayon, meron na tayong walls, ceiling, tsaka pinaka-flooring niya. Okay. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais ko rin bahagi sa inyo ang isa pang rules para maging realistic kami yung rendering, ano. Ang isa na rito ay yung pinaka-edges ng ating mga objects, especially dito sa ating wall. Yan. Save muna. Sapagkat sa reality kasi, pag makakakita tayo ng mga edges na ganito, hindi tayo makakita ng perfectly talagang naka-edge siya talaga, no? Na matulis na matulis. At least meron siyang mga hindi perfect talaga na straight line na ganito. So para hindi siya magmukhang computer or CG pag nirender, kailangan natin baguhin, ano? Kailangan natin maglagay tayo ng mga chamfer dito sa mga edges para pag nirender natin siya, magmumukha siyang realistic. Ganun. So paano ba mag-chamfer? So kung na-select muna natin lahat ito, lahat ng mga edges natin. Okay. Ngayon pag na-select na natin, click lang natin ang chamfer. Ito. Dito siya sa chamfer sa main edit edges. Click natin to. And then, at least mga 4 millimeters. Okay. Click lang tong check. Dito naman ulit sa kabila. Okay. So dito nang tatapos ang ating tutorial. Part 1 pa lang ito ng ating tutorial para sa pag-create ng realistic rendering sa interior. I will see you next time guys for the next tutorial. Maraming salamat po.